Welcome back mga kaboxing! Sumatapos nga pong naging matagumpay sa kanyang dalawang magkasunod na laban sa bansang Japan ang kasalukuyang may hawak ng OPBF Champion Belt sa Bantamweight Division na si Kenneth Lluvere, na kung saan tinalo nito via first round technical knockout si Tulio Di Canarudo buwan ng Disyembre nitong nakalipas na taon lamang para sa OPBF interim title, at impresibong first round technical knockout na panalo naman sa kanyang katatapos na laban nitong nakaraang araw lamang kontra sa dating may hawak ng OPBF Champion Belt na si Keita Kurihara. Ay di nga po naiwasan ng ilang boxing fans na tawaging Japanese Slayer ang ating kababayan. At marami din ang naniniwala at kumbinsido na malaki ang potensyal ni Kenneth Lluvere na maging isang ganap na world champion kung mananatili itong disiplinado at masipag sa training. Dahil halos nasa kanya na daw ang kalidad ng mga nagiging boxing superstar. Malakas, mabilis, matapang at mataas din ang boxing IQ. At dahil sa kanyang naging impresibong panalo kontra kay Kurihara ay mas lalo nga pong tumaas ang kumpiyansa at tiwala sa sarili ng ating kababayan na kaya na nitong makipagsabayan sa mga top contender at world champions sa kanyang division. At sa kanyang naging post-fight interview nga po ay diretsahan nitong sinabi na papalagan niya ang kahit sino mang may hawak na mga titulo sa Bantamweight Division kung bibigyan ng pagkakataon. Ngunit mas gusto daw nitong kalabanin ang pound for pound fighter at undefeated WBC Bantamweight Champion na si Junto Nakatani. Bagamat may ilang Pinoy boxing fans ang natuwa at suportado ang pahayag na ito ni Lluvere dahil sa katapangan at pagiging handa sa kung sino man ang pwedeng makalaban, ay mas marami nga po ang mga Pinoy boxing fans ang naniniwala at kumbinsido na mas mabuting labanan muna ni Lluvere ang ibang top contender ng division para mas makakuha ng experience bago sagupain ang isang Junto Nakatani. Hindi naman daw nila inaalis ang posibilidad na pwedeng manalo si Lluvere kay Nakatani dahil sa bilis at bagsik ng mga kamao nito. Pero mas mainam daw na complete fighter na ang ating pambato bago humarap sa mga kampyon. At kung pagbabasihan din daw ang top 15 world ranking ng 4 major sanctioning body ng boxing, ay malabo pa daw sa ngayon na mapapalaban ang ating pambato sa isang world title fight, lalong-lalo na kay Junto Nakatani. Dahil tanging sa IBF Champion Belt lang na kasalukuyang hawak ni Ryusuke Nishida nakapasok si Lluvere, kung saan nasa pang-12 pwesto ito. Kaya payo ng ilang boxing fans ay mas mabuting kalabanin muna ni Lluvere ang kasalukuyang rank number 4 na nooy tinalo at pinaiyak lang ni Mayweather na si Tenshin Nasukawa na may undefeated record na 6 wins with 2 knockouts. O di kaya ang nasa rank number 5 na nakakabatang kapatid ni 2 division undisputed at undefeated world champion na Naoya Inoue na si Takuma Inoue. Dahil kung magawa din daw manalo ni Lluvere sa dalawa, ay tiyak mapapalaban na ito sa isang world title fight at makakapasok na din sa top 15 ng ibang titulo. Sa ganitong paraan daw ay mas magiging kumpletong boksingero ang ating kababayan at mas malaki ang tsansa na maging world champion. At mas nakakapanabik at makasaysayan din daw kung ang inaasam-asam nitong laban kontra kay Nakatani ay isang unification match. Basta wag lang daw magmadali si Lluvere dahil baka matulad lang daw ito sa mga ibang top Pinoy prospect noon na matapos makapagbigay ng upset at impresibong panalo ay agad-agad nitong hinahamon ang mga top contender at mga kampyon sa division. Gaya na lang daw ni Romero Duno at Vincent Astrolabio. Dahil matapos hinamon ni Duno si Ryan Garcia ay masaklap na first round knockout lang ang inabot nito. At si Astrolabio naman ay pinagapang lang din ni Nakatani sa kanilang naging laban. Matapos nga pong mabigo ang dalawa ay unti-unti nang tumamlay ang kanilang mga karera at di na nakabalik sa tuktok ng boxing.